Tanungin ko po sa ibang gobyerno, Department of Justice. Ano po? Tanong ko lang po. Pwede po bang isama doon, sabihin sa Facebook o kahit anong social media platform na isama din yung character assassination? Inay, gusto ko lamang pong kilalanin ang dalawa pong senador na paborito din ng fake news. Unang-una po ang abogado ng bayan na Senator Rodante Marcoleta, at sa kabila po ang idol ng bayan, Senator Raffy Tulfo. Bago po tayo mag-umpisa, meron pong gustong ibahagi ang ating pong ginoong Pangulo, Senator Vicente Soto III. Thank you, Mr. Chairman. Pasensya na po. Ako'y natuwa lang kanina umaga sapagkat napaka-perfect ng timing. Ako po yung nagbabasa ng dyaryo. Nabasa ko po yung column ni Miss Eleanor Pinugo sa PDI, Philippine Daily Inquirer. At if I may quote yung sinabi niya, at ito'y parang na-endorse yung 191. Sabi niya, the recently released Global Digital Report 2025 ranks the country, she means the Philippines, third globally in average daily time spent online, with Filipinos spending an average of 8 hours and 52 minutes higher than the worldwide median of 6 hours and 38 minutes. Children in the Philippines begin independently accessing the internet at around age 10, and the extended time they spend on social media significantly increases their vulnerability to online harm. Risks to include cyberbullying, phishing, exposure to violent content, and more severe forms of exploitation such as grooming and blackmail, coercion for sexual acts or images. Sabi ko lang, gusto ko lang mailagay on record yung sinabi niya sapagkat di naman siya isa sa mga imbitado dito, pero puntong-punto rin sa mga sinasabi natin na dapat talagang pag-usapan. Kaya with this, aside from my attention being caught, siguro marinig natin din naman ang mga sasabihin ng ating mga resource persons tungkol dyan at sa lahat ng mga batas na pinag-uusapan mo. Maraming salamat, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ihingin ko lang po, baka meron pong opening statement si Senator Marcoleta. Wala po. Si Senator Tulfo po. Maraming salamat, Mr. Chair. Napapanood nga po talaga itong hearing na ito. Thank you for this hearing. Dahil recently, lumalala itong tinatawag na fake news sa social media. Isa po ako sa biktima niyan. Siguro some of the senators as well. Nakapost doon yung muka ng victim, and then nalagay doon yung kinukote siya na kahit hindi naman talaga niya sinabi yun. At ang masaklap pa, meron ng tinatawag na AI na magsasalita yung victim at may sinasabi na wala naman talagang katotohanan. I think what's important here dito is paano matitake down yan for now habang wala pa tayong batas. Matitake down yan agad-agad kasi kuminsan tumatagal umaabot pa ng 1 linggo, mabagal mag-take down ng TikTok, Facebook, YouTube, and then kalat na ni-repost sa iba't ibang mga platform bago pa ma-take down, kawawa naman yung victim. Yun po siguro for now yung muna yung opening statement ko, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Tulfo. Siguro po, bago po magkaroon ng presentasyon ng ating mga resource speakers at mga panauhin pantangal, maganda po yung unang tinanong muna. At alam ko po na lahat ay gustong makarinig kung ano po ang sagot doon na sinang-ayunan po ng aming Ginoong Pangulo. Paano po kaagad siya matatanggal? Pwede po na tayo munang tumalon doon bago po ako tumanggap ng inyong mga statement. Unahin ko na po sa kanan. Dito po kay Police Colonel Larry D. Buansi, Directorate po for Police Community Relations. Opo, yung una pong katanungan na nanggaling po kay Senator Tulfo na sinang-ayunan po ni SP. Magandang araw po sa ating lahat, to the honorable senators, to all members of this body. Nandito po yung team ng Philippine National Police, kasama po natin yung sa
head ng Directorate for DIDM, lead ng ating team ngayong sa Philippine National Police by Colonel Pablito Osmod. Tapos nandito rin po yung team from the Anti-Cybercrime Group, lead ni Police Colonel Alex Lorenzo, and me from the Directorate for Police Community Relations. So as to the first question po, sir, can I ask the representative from the Anti-Cybercrime Group? Police Colonel Alex Lorenzo, sir. Opo. Yes, Mr. Chair, maraming salamat po. Magandang umaga po sa atin lahat. Yung po ang ating mga challenges ngayon, yung immediate na takedown. Tayo po ay dumadaan po sa proseso kung saan po yung complainant ay pupunta po sa opisina po natin at magpa-file po ng complaint. Tayo po ay gagawa po ng sulat papunta po sa kinaukulan kung ito po ay sa Facebook, kung ito po ay sa Twitter for immediate. For example po sa Facebook, meron lang pong immediate sila na mga for takedown kapag ito po ay threat to national security, terrorism, tsaka yung po sa mga protection sa ating kababaihan at mga kabataan. Yun po immediately nagagawa. Isa po na nakikita namin... Sorry po, sir. Gaano po yung ka-immediate? Tanong ko lang po yung gaano. 24 hours po na ano po 24 nila po hours, yan, opo. na-actionan po kagad nila. At kinikilala naman nila ang ating opisina kapag tayo po ay nagko-coordinate sa kanila. At ang isa rin po na nakikita naming malaking challenge po is yung ating Facebook and X Twitter, yung dati pong Twitter. Pag ito po ay based sa Amerika, wala ho silang mga libel, mga nakaso. So yung kanilang treatment, kahit ito po ay nangyayari sa Pilipinas, ay hindi po nila kinukonsider. Dahil tayo po mayroon po tayong libel, sa kanila po wala. Kaya ito po ay dadaan sa proseso, kaya hindi po ito nakakapag-take down kagad. Yes, sir. Ang concern po ni Senator Raffy at ni SP po, yung ma-take down po kagad eh. Meron lang pong pinipili pala. Tama po, Mr. Chair, yung mga nabanggit ko po, ito po immediately na take down nila. Pero yung mga kaso po, just in case po yung libel, ito po ay kagaya po sa kanila, sa Amerika, wala pong libel case. So, ang treatment din nila dun sa kanilang platform, kahit ito po ay nasa ibang bansa, ay hindi kagaya po ng treatment natin dito dahil tayo po merong kaso dun sa libel. Eh po, ang PNP pala, meron na po kayong authority na magsabi sa Facebook o Request i-take po, down. sir. Request po. Ating opisina, nagre-request po tayo for takedown for these matters, especially terrorism, rights po ng children and women, and yung ating po nabanto yung threat sa national security. ay yung character assassination po kaya. Ay, yun Katulad po yung ng pinagdadaanan na matagal pong mga past few weeks talagang si SP po talaga ang kinaracter assassination. Tama po na Mr. Chair. Opo, naintindihan yun po ba namin yan. hindi po ba yung threat din sa national Opo. security dahil number 3 po sa posisyon sa ating bayan yun. Una, presidente, vice president, susunod ng Senate president. Hindi po ba yun, sir, kasama doon sa security threat? At tayo po kasi nagre-request lang po sa kanila. So sila rin po talaga ang nasusunod doon sa kanilang platform, no? Doon sa kanilang community standards na tinatawag. Pwedeng idagdag doon? Sila po ang naglagay lang noon? Sila po ang naglagay? Nasa kanila po yung yung community standards na ganun po, sir. Yun po yung kanila nagiging basis for that immediate Okay po. takedown. Yung mga bagay naman po na wala doon, ito po ay dumadaan talaga sa proseso. Nagko-complain po sa atin sa opisina, pinaprocess po natin yung mga legal action na yun. Kagaya po nagwa-warrant po tayo for disclosure ng computer data, warrant to search and seize and examine computer data. So lahat po yun dadaan sa korte kaya dumatagal po. Opo, ang concern lang po talaga, sir, yung ma-take down kagad eh. Yung pong kaso talaga, nako, matagal yan, sir. Ako lang yata ang may record na pinakamabilis na kulong eh sa Pilipinas. Opo. Tanungin ko po sa ibang gobyerno, Department of Justice. Opo. Tanong ko lang po, pwede po bang isama doon, sabihin sa Facebook o kahit anong social media platform na isama din yung character assassination? Mr. Chair, good morning po.
Doon po kasi operation ng kanilang community standards, sila po kasi talaga yung nagsiset nun. Right now, hindi pa po natin silang pwedeng puwersahin na sabihin sa kanila kung ano yung kailangan naman ng community standards. Ang ano lang po kasi ngayon, ang Consuelo is talagang strong po kasi yung laws natin on protection of women and children. So kapag po yun yung mga request natin for takedown and request for subscribers information ng mga accounts na nagpo-post ng mga ganong mga offenses, agad naman po sila nagre-respond. Pero yun pong Pero kasi Yung ma'am, mga pag pinalawak kasi natin yung character assassination, kasama din ang family ni SP, kasama din ang family ni Senator Raffy pagka ang banat sa kanila personal, di ba? opo, So di ba dapat siguro kahit man lang nag-ooperate sila sa bansa natin, wala tayong kapangyarihan para sabihan sila? depende. Wala. Kasi para po maano natin sa batas, maisulong natin. Yung lang po ang gusto namin malaman, wala tayong kapangyarihan. Ngayon po, wala. I mean, yung nasa law po kasi natin sa sa Cybercrime Prevention Act, technically and legally, Wala. may jurisdiction po tayo. Pero Meron. oo. opo, wala lang po tayong mekanismo para ipasunod sila dun sa mga orders ng mga law enforcement authorities natin. Mm. May jurisdiction lang po over cybercrime offenses, pero Oo, pero doon sa pag-takedown, opo. dapat kailangan na talaga yung batas mo, SP. Kailangan na talaga. Lalo na po sa fake news. Kung minsan kasi yung mga namimintas, yung mga namimintas sa atin, opinion nila yun eh. Eh napapangitan sila sa akin, wala akong magagawa. So opinion nila yun. Pero yung hindi totoong balita, yun ang pinakamasakit sa lahat. At yun ang isa sa mga tingin ko na dapat nating talagang harapin nitong pandinig ninyo, Mr. Chairman. Thank you very much. Salamat po, SP.